Kapatid, makinig ka. Kapag may gustong kausapin ng Diyos, gumagawa siya ng mga ganitong pagtatagpo. At kung pinindot mo ang play, ito ay dahil gusto niyang ipaalala sa iyo na may paraan pa. Marahil ay marami ka nang kumakatok na hindi mo na alam kung saan ka natitingin. Baka napalitan na ng pagod ang puso mo. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay ngayon. May isang pinto na bubuksan na ng Diyos sa iyong buhay pinansyal. At ang pagbubukas na ito ay maaaring magsimula ngayon sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin ito na ibabahagi ko sa inyo. Alam mo ba ang pakiramdam na ginagawa mo ang lahat ng tama, ngunit tila walang umuunlad? Sa pagtatrabaho ng husto, ngunit nakikita ang pera na dumadaloy sa iyong mga daliri? Ng pagkakaroon ng pananampalataya, ngunit ang pakiramdam na ang mga pagkakataon ay dumaan sa lahat maliban sa iyo? Yung sakit na totoo. At hindi ito senyales na pinabayaan ka ng Diyos. Kadalasan, ang tila isang saradong pinto ay ang oras ng Diyos na naghahanda ng isang bagay na mas malaki kaysa sa nakikita mo ngayon. Alam kong hindi madaling maghintay kapag dumating ang mga bayarin, kapag ang iyong pamilya ay nangangailangan, kapag tumingin ka sa paligid at makita ang iba na tila yumabong habang ikaw ay nagpupumilit na mabuhay. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na magpapatahimik sa iyong puso. Nakikita ng Diyos ang bawat pagsisikap na iyong ginagawa. Alam niya ang bawat luhang ibinuhos mo sa katahimikan, bawat panalangin na ginawa mo sa madaling araw, bawat sakripisyo na walang pumalakpak. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin sa Apokalipsis, Kabanata 3, versikulo 8. Tingnan mo, inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pinto na walang sinumang makapagsasara. Napagtanto mo ba ang lalim nito? Kapag nagbukas ang Diyos, walang makapagsasara. Kapag nagpasya siya na maglabas ng probisyon sa iyong buhay, walang pangyayari ang makakapigil nito. Ang problema ay maraming beses na tayo ay nakatutok sa mga pintuan na nagsara na hindi natin makita ang bagong pinto na binubuksan ng Diyos. Hindi ordinaryong araw ngayon, hindi ka nagkataon. Ang sandaling ito ay inihanda ng Diyos para ipakita sa iyo na may pag-asa, may daan palabas, may landas na binuksan niya lalo na para sa iyo. At sa video na ito, makakatanggap ka ng isang malakas na panalangin na maaaring maging punto ng pagbabago na iyong hinihintay. Hindi ako nagsasalita tungkol sa mahika o walang laman na mga formula. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa pag-align ng iyong puso sa puso ng Diyos. Paglalagay ng iyong pananampalataya sa isang mature at totoong paraan. Pagbubukas ng iyong isipan upang matanggap kung ano ang inihanda na niya. Ngunit bago natin sabay natanggapin ang panalangin ito, kailangan kong gumawa ka ng isang mahalagang bagay. Kailangan kong ipahayag mo sa akin sa mga komento, Panginoon, buksan mo ang mga pinansyal na pintuan ng aking buhay. Sige na, isulat ang deklarasyon na iyon sa mga komento. Huwag mong ikahiya ang iyong pangangailangan. Pinararangalan ng Diyos ang pagpapakumbaba at katapatan. Kapag nagpahayag ka ng may pananampalataya, may gumagalaw sa espiritual na mundo. Kaya't magpatuloy, sumulat. Panginoon, buksan mo ang mga pintuan ng pananalapi ng aking buhay at bumalik ka rito dahil ang susunod na mangyayari ay magpapatibay sa iyong pananampalataya sa paraang hindi mo pa nararanasan. Manatili sa akin dahil ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang itinuturo ng Biblia tungkol sa mga saradong pinto at kung paano gumagana ang Diyos sa likod ng mga eksena sa iyong buhay upang maghanda ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang iyong matututunan sa mga susunod na minuto ay maaaring ganap na magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong pananalapi at sa iyong pananampalataya. Kaya maghanda para sa isang makapangyarihang panalangin na magpapakilos sa kalangitan at magbubukas ng mga pintuan ng kaunlaran sa iyong buhay. Isang pinto na walang isasara dahil ito ay bubuksan ng makapangyarihang Diyos. Ang Biblia ay puno ng mga kwento tungkol sa mga pinto na tila permanenteng sarado
hanggang sa nagpasya ang Diyos na kumilos. Isipin si Jose na ipinagbili sa pagkaalipin ng sarili niyang mga kapatid na ibinilanggo sa isang maling paratang. Siya ay nasa isang madilim na selda, malayo sa kanyang pamilya, malayo sa mga pangarap na inilagay ng Diyos sa kanyang puso. Lahat ng pinto ay sarado. Pero alam mo ba kung anong nangyari? Ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena, at nang dumating ang tamang oras, sabay-sabay na bumukas ang lahat ng pinto. Si Joseph ay hindi umalis sa bilangguan upang bumalik sa pagkaalipin. Umalis siya upang pamunuan ang isang buong bansa, upang magkaroon ng autoridad sa pananalapi ng isang buong imperyo. Ito ay nagtuturo sa atin ng isang malalim na bagay. Kapag isinara ng Diyos ang isang pinto, hindi ito para parusahan ka. Ito ay para ihanda ka. Binuhubog niya ang iyong pagkatao. Pinalalakas ang iyong pananampalataya, tinuturuan ka ng mga aral na matututuhan lamang sa pamamagitan ng paghihintay. At nang buksan niya ito sa wakas, ang pagpapala ay dumarating sa napakagandang paraan na ito ay kabayaran sa bawat araw ng kahirapan. Sa Isaias, Kabanata 22, versikulo 22, nasusulat, "Ilalagay ko sa kanyang balikat ang susi ng sambahayan ni David. Kung ano ang kanyang binuksan, ay walang sino man ang makapagsasara, at kung ano ang kanyang isinasara, ay walang sino man ang magbubukas." Nakikita mo ba ang kapangyarihan nito? Hawak ng Diyos ang susi. Siya ang magpapasya sa tamang panahon. At kapag nagpasya siya na buksan ang pintuan ng kaunlaran sa iyong buhay, walang krisis sa ekonomiya, walang kahirapan, walang limitasyon ng tao ang makakapigil nito. Ngunit may isang bagay na kailangan nating maunawaan. Binuksan ng Diyos ang mga pintuan para sa mga taong handang dumaan sa kanila. Walang silbi ang pagbubukas niya ng pinto ng pagkakataon sa pananalapi kung ang iyong puso ay nakulong pa rin sa kakapusan na pag-iisip, takot at kawalan ng pananampalataya. Sa makatuwid, bago natin hilingin sa Diyos na buksan ang mga pintuan, kailangan nating hilingin sa Kanya na ihanda ang ating mga puso upang matanggap ang nais niyang ibigay. Maraming tao ang nananalangin para sa kaunlaran, ngunit patuloy na nag-iisip tulad ng mga mahihirap. Patuloy silang naniniwala na hindi nila ito karapat-dapat, na hindi nila kaya, na iba lamang ang pinagpapala ng Diyos. At alam mo kung ano ang nangyayari. Maaring bumukas ang pinto ngunit hindi nila ito makita dahil mali ang tingin nila. Naipit sila sa nakaraan, sa mga lumang pagkatalo, sa mga kabiguan na dapat ay nalampasan na. Sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanata 7, talatang 7, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan sa inyo." Napapansin mo ba ang pagkakasunod-sunod? Magtanong, maghanap, kumatok. Hindi lang basta nagdadasal at nakatayo. Ito ay nagdarasal at naninindigan. Ito ay naniniwala at kumikilos. Ito ay pagkakaroon ng pananampalataya at paggawa ng may karunungan. Binuksan ng Diyos ang pinto, ngunit kailangan mo ng lakas ng loob na lampasan ito. At may isa pang makapangyarihang katotohanan dito. Ang Diyos ay hindi nagbubukas ng mga pinto para lamang pagpalain ka. Binubuksan niya ang mga pinto upang ikaw ay maging isang pagpapala. Ang kasaganaan na nais niyang ibigay sa iyo ay hindi para sa iyo na maipon at mabuhay lamang para sa iyong sarili. Para sa iyo na tumulong sa iba, suportahan ang iyong pamilya ng may dignidad, mag-ambag sa gawain ng Diyos at maging instrumento ng pagkabukas palad at pagmamahal. Kaya ngayong naiintindihan mo na ang puso ng Diyos dito, handa ka nang tanggapin ang panalangin. Ngunit bago tayo magkasamang manalangin, kailangan kong ihanda mo ang iyong sarili sa espiritual. Kalmahin ang iyong puso, huminga ng malalim, alisin ang mga distractions, dahil ang gagawin natin ngayon ay hindi lang ulit-ulit na salita. Ito ay ang tunay na kumonekta sa Diyos upang buksan ang ating espiritu upang matanggap ang Kanyang inihanda. Ngayon, kung kaya mo, ipikit mo ang iyong mga mata. Kung hindi mo kaya,
kalmahin mo lang ang puso mo. Sama-sama tayong manalangin at gusto kong manalangin kayo ng may tunay na pananampalataya na naniniwalang nakikinig ang Diyos sa bawat salita. Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo ng may mapagpakumbabang puso at nananalig. Kinikilala namin na ikaw ang Panginoon ng lahat ng bagay, na walang mangyayari ng walang pahintulot mo at ikaw ang may kontrol sa mga pintuan ng aming buhay. Panginoon, ipinagtatapat namin na madalas kaming nababalisa kapag ang mga pinto ay tila sarado. Nagiging desperado tayo kapag kakaunti ang pera, kapag hindi lumalabas ang mga pagkakataon, kapag ang ating mga pagsisikap ay hindi nagbubunga ng mga resulta na ating inaasahan. Ngunit ngayon, Ama, ipinapahayag namin na kami ay nagtitiwala sa iyo. Naniniwala kami na nakikita mo ang bawat pangangailangan namin. Alam mo ang bawat bayarin na kailangang bayaran, bawat pangarap na natutulog sa ating mga puso, bawat responsibilidad na ating dinadala. At hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na buksan mo ang mga pinansyal na pinto ng aming buhay. Buksan ang mga pintuan ng pagkakataon, mga pintuan ng trabaho, mga pintuan ng negosyo, mga pintuan ng paglago. Buksan ang mga pinto na sarado ng maraming taon. Buksan ang mga pinto na hindi namin alam na nag-e-exist pala. Panginoon, hinihiling namin na alisin mo sa amin ang lahat ng pag-iisip ng kakapusan. Alisin sa amin ang takot na hindi magkaroon ng sapat. Palayain kami mula sa pagkabalisa na nagpaparalisa sa amin. Turuan kaming mag-isip bilang mga anak ng saganang Diyos, hindi bilang mga pinabayaang ulila. Ipinapahayag namin na kami ay mga tagapagmana ng kaharian at na ipinangako mo na ibibigay ang lahat ng aming pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Ama, humihingi din kami ng karunungan dahil walang silbi para sa iyo na magbukas ng mga pinto kung hindi namin alam kung paano lumakad sa kanila. Bigyan mo kami ng pag-unawa upang makilala ang mga pagkakataong nagmumula sa iyo. Nagbibigay ito sa atin ng lakas ng loob na kumilos kung kinakailangan. Bigyan mo kami ng disiplina upang matalinong pangasiwaan ang inilagay mo sa aming mga kamay. Naway ang kaunlaran na ating natatanggap ay hindi tayo maging mapagmataas o makasarili, bagkus ay maging mas mapagbigay at mapagpasalamat. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sinisira namin ang bawat sumpa sa pananalapi na maaring dumating sa aming buhay. Sinisira namin ang bawat negatibong salita na sinabi tungkol sa amin. Sinisira natin ang bawat ikot ng kahirapan na nagmula sa mga nakaraang henerasyon. Ipinapahayag namin na kami ay malaya. Ipinapahayag namin na ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Ipinapahayag namin na kami ay pinagpala sa lungsod at pinagpala sa bansa, pinagpala sa pagpasok at pinagpala sa paglabas. Ama, turuan mo kaming maging tapat sa maliliit na bagay upang ipagkatiwala mo sa amin ng marami. Turuan mo kaming magbigay ng may kagalakan upang iyong paramihin ang aming inihasik. Turuan kaming gumawa ng may kahusayan, parangalan ang pangalan ni Jesus sa lahat ng aming ginagawa. At higit sa lahat, ingatan natin ang ating mga puso upang huwag nating gawing idolo ang pera. Nawa ang aming seguridad ay nasa iyo, hindi sa mga bank account. Naway magmula sa iyo ang aming kapayapaan, hindi sa mga pangyayari. Nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, dahil ikaw ay tapat. Hindi mo kami binigo. At naniniwala kami na mula ngayon, may bagong magsisimula. Magbubukas ang mga pinto. Darating ang mga oportunidad. Darating ang probisyon. At ibibigay namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso, pumunta sa mga komento ngayon at isulat. Naniniwala ako na ang Diyos ay nagbubukas ng mga pintuan sa aking buhay. Iwanang nakatala ang deklarasyon na ito. Kung minsan kapag ipinahayag natin sa publiko ang ating pananampalataya, may lumalakas sa loob natin. Kaya't magpatuloy at sumulat.
Naniniwala ako na ang Diyos ay nagbubukas ng mga pintuan sa aking buhay. Ngayong magkasama tayong nanalangin, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na hindi naiintindihan ng karamihan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nagdarasal at nakaupo sa paligid na naghihintay. Ang tunay na pananampalataya ay pananalangin at paninindigan. Ito ay paniniwalang bubuksan ng Diyos ang pinto, ngunit naghahanda rin na dumaan dito kapag ito ay bumukas. James Kabanata 2, versikulo 17 ay nagsabi, "Ang pananampalataya sa sarili, kung ito ay walang mga gawa ay patay." Nangangahulugan ito na ang pananampalataya ay kailangang may kasamang gawa. Maaari kang magdasal para sa isang mas mahusay na trabaho, ngunit kung hindi mo i-update ang iyong resume, kung hindi ka naghahanap ng mga kwalifikasyon, kung hindi ka nag-a-apply para sa mga trabaho, paano ka pagpapalain ng Diyos? Maaring bukas ang pinto, ngunit kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob na dumaan dito. Maraming tao ang patuloy na nagrereklamo na hindi sinasagot ng Diyos ang kanilang mga panalangin, ngunit kapag tinitingnan nating mabuti, napagtanto natin na hindi nila ginagawa ang kanilang bahagi. Gusto nilang gawin ng Diyos ang lahat, ngunit nakakalimutan nila na binigyan niya tayo ng katalinuhan, kakayahan at lakas para magtrabaho. Hindi gagawin ng Diyos para sa atin ang ibinigay niya sa atin na gawin para sa ating sarili. Tingnan ang halimbawa ni Nehemias. Siya ay nasa pagkatapon malayo sa Jerusalem at ang kanyang puso ay nasaktan nang malaman na ang mga pader ng lungsod ay nawasak. Nagdasal siya, nag-ayuno siya, sumigaw siya sa Diyos. Ngunit hindi siya tumigil doon. Pumunta siya sa hari, humingi ng pahintulot, nag-organisa ng plano, nagpakilos ng mga tao, at nagtrabaho araw at gabi. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Ang mga pader ay muling itinayo sa loob lamang ng 52 araw. Dahil naunawaan ni Nehemias na ang pananampalataya ay panalangin at gawa. Ngayon, kailangan ko ring makipag-usap sa iyo tungkol sa pasensya. Dahil minsan, hindi binubuksan ng Diyos ang pinto kapag gusto natin siya. At hindi ibig sabihin na hindi niya tayo narinig. Ibig sabihin ay gumagawa siya sa paraang hindi pa nakikita ng ating mga mata. Ang Habakuk, Kabanata 2, Talatang 3 ay nagsabi, "Sapagkat ang pangitain ay para pa sa takdang panahon, ngunit sa wakas ay magsasalita at hindi magsisinungaling. May tamang panahon para sa lahat." At alam ng Diyos sa kanyang karunungan kung kailan ang perpektong sandali ay buksan ang pintong iyon sa iyong buhay. Kung binuksan niya ito bago ang tamang panahon, marahil ay hindi ka magiging handa. Marahil ang pagpapala ay sirain ka sa halip na patibayin ka. Kaya naghihintay siya, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil masyado siyang nagmamalasakit. Isipin mo si Abraham. Nangako ang Diyos na siya ang magiging ama ng isang dakilang bansa, ngunit lumipas ang mga taon, mga dekada. Sina Abraham at Sarah ay tumanda, at ang pangako ay tila lalong imposible. Ngunit ang Diyos ay nasa trabaho. At nang sa wakas ay ipinanganak si Isaac, hindi lang siya isang anak, siya ang simula ng isang buong bansa, ang katuparan ng walang hanggang layunin. Kaya huwag pang hinaan ng loob kung hindi pa nagbubukas ang pinto. Patuloy na manalangin, patuloy na magtrabaho ng matalino, patuloy na maniwala, dahil perpekto ang timing ng Diyos. At kapag nagpasya siyang kumilos, napakalaki ng pagpapala na mauunawaan mo kung bakit kailangan mong maghintay. Kung ang mensaheng ito ay nagpapatibay sa iyong pananampalataya, mag-iwan ng like ngayon, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell dahil dito ay patuloy kang makakatanggap ng mga aral na makakatulong sa iyong paglago sa espiritual at pinansyal. At ngayon, sagutin mo ako, may isang bagay ba sa iyong pag-iisip na pumipigil sa iyong matanggap ang gustong ibigay sa iyo ng Diyos? Dahil maraming beses ang problema ay wala sa mga pangyayari. Ang problema ay nasa ating isipan at iyon ang pag-uusapan natin ngayon.
Ang katotohanan, nakakaunti ang pinag-uusapan ng mga tao ay ito. Maaaring buksan ng Diyos ang lahat ng mga pintuan sa mundo. Ngunit kung ang iyong isip ay mananatiling nakulong, hindi mo magagawang lumakad sa kanila. Ang pinakamalaking labanan para sa kaunlaran ay hindi nangyayari sa mga panlabas na kalagayan. Nangyayari ito sa loob ng iyong ulo. Ang Kawikaan, Kabanata 23, Talatang 7 ay nagsasabi, kung paanong iniisip ng tao sa kaniyang puso, gayon siya. Nangangahulugan ito na ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pera, tungkol sa trabaho, tungkol sa karapat-dapat, ay tumutukoy kung ano ang iyong maakit sa iyong buhay. Kung naniniwala ka na hindi ka makakatakas sa kahirapan, sasabutahin ng utak mo ang bawat pagkakataong darating sa iyo. Kung naniniwala kang hindi ka karapat-dapat na umunlad, hindi mo namamalayan na tatanggihan ang mga pagpapalang sinusubukang ibigay sa iyo ng Diyos. Maraming tao ang nagdadala ng limitadong paniniwala na itinanim sa pagkabata. Pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang mga mayayaman ay hindi napupunta sa langit. Ang mga may pera ay hindi tapat at ang mga kasinungalingang ito ay naging malalim na nakatanim na kahit na sinusubukan ng Diyos na pagpalain sila, hinaharangan ng tao ang pagpapala ng hindi namamalayan. Ngunit hindi itinuturo ng Biblia na ang pera ay masama. Ang unang Timoteo Kabanata 6, Talatang 10 ay nagsabi, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Hindi pera mismo. Ito ay hindi maayos na pag-ibig, ginagawa itong isang idolo. Maari kang yumaman at may takot sa Diyos. Si Abraham ay mayaman, si Job ay mayaman, si Jose ng Arimatea ay mayaman. Ang problema ay hindi kailanman pagkakaroon ng pera. Ang problema ay kapag may pera ka. Kaya ang unang bagay na kailangan mong gawin ay i-renew ang iyong isip. Ang Roma Kabanata 12, Talatang 2 ay nagsasabing, huwag kayong umayon sa pattern ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Nangangahulugan ito ng hindi pagkatuto ng kasinungalingan at pag-aaral ng katotohanan. Pinapalitan ang mga kaisipan ng kakapusan, ng mga kaisipan ng kasaganaan. Pinapalitan ang takot ng pananampalataya. Pinapalitan ang pagdududa ng tiwala. Kung saan naghanda ako ng isang espesyal na bagay na maaaring eksakto kung ano ang kailangan mong gawin ang hakbang na iyon tungo sa pagbabago ng isip at pananalapi. Isa itong praktikal na gabay na tinatawag na transform your mindset and multiply your finances quickly. Ang material na ito ay hindi lamang teorya. Ito ay isang tunay na hakbang-hakbang na proseso na tutulong sa iyo na matukoy at malagpasan ang mga blok ng pag-iisip na pumipigil sa iyong umunlad. Ihanay ang iyong isip sa mga prinsipyo ng Biblia ng karunungan sa pananalapi at maglapat ng mga praktikal na estratehiya na nagdudulot ng mga tunay na resulta. Alam mo ba kung bakit ko ito ginawa? Sapagkat nakita ko ang maraming tao na nananalangin, may pananampalataya, ngunit nananatili sa iisang lugar at napagtanto ko na ang kulang ay hindi higit na panalangin. Ito ay pag-unawa. Ito ay isang pagpapanibago ng isip. Natuto itong mag-isip ng iba tungkol sa pera at tungkol sa sarili. Ipapakita sa iyo ng gabay na ito kung paano makawala sa ikot ng kahirapan minsan at magpakailanman. Hindi sa walang laman na mga pangako, ngunit may matibay na pundasyon na pinagsasama ang pananampalataya at praktikal na karunungan. Kung ikaw ay pagod na sa pamumuhay sa limitasyon, kung talagang nais mong umunlad ayon sa layunin ng Diyos, kung gayon ang material na ito ay ginawa para sa iyo, huwag ipagpaliban ito. Ang bawat araw na ipinagpaliban mo ang isang desisyon ay isa pang araw na nabubuhay sa ilalim ng inihanda ng Diyos para sa iyo. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang gabay habang available pa ito, sapagkat ang mga nagpapasya na kumilos ngayon
ay ang mga magsisimulang umani ng mga gantimpala bukas. Bumabalik sa pinag-uusapan natin, pagkatapos mong i-renew ang iyong isip, kailangan mong matutunan kung paano panatilihing matatag ang bagong mindset na ito. At isa sa pinakamakapangyarihang paraan para gawin ito ay sa pamamagitan ng pagninilay sa salita. Iyon ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay magdarasal ng awit 20 tricks ng sama-sama, ngunit inilalapat ang bawat talata sa iyong buhay pinansyal. Ang awit ika-23 ay isa sa mga pinakakilalang teksto sa Biblia. Ngunit ngayon nais kong makita mo ang awit na ito sa isang bagong paraan. Sama-sama nating ipagdasal ang bawat talata, ilapat ito sa iyong realidad sa pananalapi. Kung kaya mo, ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib at ulitin pagkatapos ko sa mahinang boses. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Panginoon, ipinapahayag namin na ikaw ang aming tagapagbigay, ikaw ang pastol na nangangalaga sa kawan. At kung ikaw ang aming pastol, kung gayon wala kaming pagkukulang. Walang magkukulang ng tinapay sa mesa. Hindi magkukulang sa pera para sa ating mga pangangailangan. Walang magkukulang sa karunungan sa paggawa ng mga desisyon. Iyong ibinibigay ang lahat ng aming pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Pinahihiga niya ako, sa luntiang pastulan inaakay niya ako sa tabi ng tahimik na tubig. Panginoon, hindi mo kami dinadala sa mga baog na lugar. Ginagabayan mo kami sa mga lugar ng kasaganaan. Ang mga berdeng pastulan ay kumakatawan sa kasaganaan. Ang mga tahimik na tubig ay kumakatawan sa kapayapaan. Ipinapahayag namin na ginagabayan mo kami sa mga lugar na may masaganang panustos, kung saan hindi kami magpupumilit ng husto, ngunit kung saan kami ay makakatagpo ng kapahingahan at kasaganaan. Ibinabalik niya ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Ama, sariwain mo ang aming pagod na mga kaluluwa. I-renew ang aming lakas at gabayan kami sa mga tamang landas, hindi sa pamamagitan ng hindi tapat na mga shortcut, hindi sa mga daan ng katiwalian kundi sa mga landas ng katuwiran. Turuan mo kaming umunlad sa tamang paraan ng may integridad na may dangal, upang ang pangalan mo ay luwalhatiin sa aming buhay. Kahit na lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, sila'y umaaliw sa akin. Panginoon, kahit na dumaan kami sa mga lambak sa pananalapi, krisis at mahirap na panahon, hindi kami natatakot. Dahil kasama ka namin, pinoprotektahan kami ng iyong pamalo mula sa aming mga kaaway. Ginagabayan kami ng iyong mga tauhan pabalik sa landas kapag naliligaw kami. Hindi tayo nag-iisa. Hindi mo kami pinabayaan. At kung ikaw ay kasama namin, sino ang maaring laban sa amin? Ikaw ay naghahanda ng isang dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis. Ang aking saro ay umaapaw. Ama, ipinapahayag namin na naghahanda ka ng isang hapag ng kasaganaan para sa amin, kahit na sabihin ng aming mga kaaway na hindi kami magtatagumpay. Pinararangalan mo kami, pinahiran mo kami, at ang aming tasa ay hindi lamang puno, ito ay umaapaw. Nangangahulugan ito na magkakaroon tayo ng higit sa sapat. Magkakaroon tayo hindi lamang para sa ating sarili, ngunit upang ibahagi sa iba. Tunay na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Panginoon, naniniwala kami na ang kabutihan at awa ay susunod sa amin. Hindi lang ngayon, hindi lang bukas, kundi sa bawat araw ng ating buhay. At kami ay mananahan sa iyong harapan, sa iyong bahay, sa pakikipag-isa sa iyo, dahil ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng layunin. Ito ay tungkol sa pamumuhay malapit sa iyo. Amen.
Kung naantig ng awit na ito ang iyong puso sa isang bagong paraan, pumunta sa mga komento at isulat, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang." Iwanang nakatala ang deklarasyon na iyon. At ngayon, gusto kong gumawa ka ng ilang may gabay na pagpapahayag kasama ako. Dahil ang deklarasyon ay hindi magic, ngunit ito ay may kapangyarihan. Kapag nagpahayag ka ng may pananampalataya na nakaayon sa salita ng Diyos, may nangyayari sa espiritual na mundo, kaya sumama ka sa akin. Ngayon, sabay-sabay tayong magpahayag ng pananampalataya. Gusto kong basahin mo ng malakas ang bawat pangungusap, kung kaya mo. Kung hindi ka makapagsalita ng malakas, basahin mo man lang ito na gumagalaw ang iyong mga labi. Dahil ito ay may kapangyarihan kapag idineklara natin ito ng ating sariling mga bibig. Tara na, ipinapahayag ko na ako ay anak ng Diyos at ang mga bata ay hindi nabubuhay sa kakapusan. Ipinapahayag ko na ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa akin sa pamamagitan ni Hesukristo. Ipinapahayag ko na ang Diyos ay may plano ng kaunlaran para sa aking buhay. Ipinapahayag ko na ang mga pinto sa pananalapi ay nagbubukas para sa akin ngayon. Ipinapahayag ko na hindi na ako mabubuhay ng may pag-iisip ng kahirapan. Ipinapahayag ko na ang aking isipan ay binabago ng salita ng Diyos. Ipinapahayag ko na ako ay pinagpala sa lungsod at pinagpala sa bansa. Ipinapahayag ko na ang lahat ng aking mga kamay ay uunlad. Ipinapahayag ko na ang lumalamon ay pinagalitan mula sa aking buhay pinansyal. Ipinapahayag ko na magkakaroon ako ng hindi lamang sapat, ngunit isang kasaganaan na maibabahagi. Ipinapahayag ko na tuturuan ako ng Diyos na pamahalaan ng matalino ang anumang ibinigay niya sa akin. Ipinapahayag ko na pararangalan ko ang Diyos sa aking pananalapi. Ipinapahayag ko na ako ay magiging bukas palad dahil alam kong ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ipinapahayag ko na hindi ko idolo ang pera, ngunit gagamitin ko ito bilang kasangkapan upang pagpalain ang iba. Ipinapahayag ko na gagawa ako ng may kahusayan na para bang gumagawa ako para sa Panginoon. Ipinapahayag ko na bibigyan ako ng Diyos ng pabor sa mata ng mahahalagang tao. Ipinapahayag ko na ang mga hindi inaasahang pagkakataon ay darating sa aking buhay. Ipinapahayag ko na ang aking pamilya ay makakawala sa ikot ng kahirapan. Ipinapahayag ko na mag-iiwan ako ng mana para sa aking mga anak, hindi lamang material kundi espiritual. Ipinapahayag ko na tatapusin ko ang aking buhay sa kapayapaan, batid na natupad ko ang aking layunin. Ngayon huminga ng malalim. Kakagawa mo lang ng makapangyarihang mga deklarasyon tungkol sa iyong buhay. At ang mga salitang ito ay hindi mahuhulog sa bingi. Mangyayari ang mga ito dahil nakaayon sila sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Ngunit tandaan, walang resulta ang mga deklarasyon na walang aksyon. Kaya bilang karagdagan sa pagdedeklara, kailangan mong kumilos, kailangan mong magtrabaho ng matalino, kailangan mong maghanap ng kaalaman, kailangan mong manindigan dahil ang tunay na pananampalataya ay panalangin at gawa. Mayroon bang isang tao sa iyong buhay na dumaranas ng kahirapan sa pananalapi, na pinanghihinaan ng loob, na kailangang marinig na may plano pa ang Diyos? Ibahagi ang video na ito sa taong iyon ngayon. Ipadala ito sa WhatsApp, i-post ito sa iyong social media. Dahil kapag nagbahagi ka ng isang salita ng pananampalataya, ikaw ay isang instrumento ng Diyos sa buhay ng isang tao. At sinasabi ng Biblia na ang naghahasik ng mga pagpapala ay umaani ng mga pagpapala. Kaya sige, ibahagi ito ngayon. At ngayon sabay-sabay tayong magdasal ng huling panalangin. Manalangin tayo ng panalangin ng Panginoon, ngunit sa isang espesyal na paraan, ikinonekta ang bawat kahilingan sa iyong pangangailangan para sa banal na probisyon. Sama-sama tayong magdasal ng panalangin ng Panginoon. Ngunit nais kong bigyang pansin mo ang bawat salita. Iniisip ang iyong buhay pinansyal habang ikaw ay nananalangin. Sumama ka sa akin, Ama namin na nasa langit. Panginoon,
Kinikilala namin na ikaw ang aming makalangit na Ama. At kung ikaw ay Ama, kung gayon nagmamalasakit ka sa amin. Walang ama na hinahayaan ng kanyang mga anak na wala. Ikaw ay isang mapagmahal, mapagbigay na Ama na nagmamalasakit sa bawat detalye ng aming buhay. Sambahin ang iyong pangalan. Naway parangalan ang iyong pangalan sa aming buhay. Kung titingnan tayo ng mga tao, naway makita nila hindi lamang ang material na kaunlaran, kundi ang integridad, pagmamahal at pagkabukas palad. Naway luwalhatiin ng aming buhay ang iyong pangalan, dumating ang iyong kaharian. Naway ang iyong kaharian ng katarungan, kapayapaan at kasaganaan ay maitatag sa aming buhay. Naway matupad ang iyong kalooban sa aming kalagayang pinansyal, hindi ang aming makasariling kalooban, kundi ang iyong perpektong kalooban. Mangyari ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Sa langit ay walang kakapusan, sa langit ay walang kahirapan, sa langit walang pagkukulang, kaya't ang katotohanan ng langit ay mahayag dito sa lupa, sa ating buhay. Naway maranasan natin dito ang refleksyon ng kasaganaan na umiiral doon. Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain. Panginoon, humihingi kami ng pang-araw-araw na panustos. Hindi kami humihingi ng hindi kinakailangang luho. Humihingi kami ng sapat para sa bawat araw. Tinapay, kabuhayan, ang kailangan natin upang mabuhay ng may dignidad at naniniwala kami na iyong ibibigay. Patawarin mo kami sa aming mga utang tulad ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin. Ama, patawarin mo ang aming mga pagkukulang sa pamamahala ng pera. Patawarin mo kami kapag kami ay gumastos ng hindi matalino, kapag kami ay irresponsable. At tulungan mo kaming patawarin ang mga may utang sa amin, ang mga nakapinsala sa amin sa pananalapi. Dahil hanggat nagtataglay tayo ng sama ng loob, hinaharangan natin ang pagpapala. Huwag mo kaming ihatid sa tukso. Panginoon, protektahan mo kami mula sa tukso na maghanap ng kayamanan sa maling landas. Protektahan mo kami mula sa tukso ng katiwalian, kawalan ng katapatan at pag-ibig sa pera. Naway umunlad tayo ngunit laging lumalakad ng may integridad, ngunit iligtas mo kami sa kasamaan, iligtas mo kami sa lahat ng sumpa sa pananalapi. Iligtas mo kami sa mga utang na umaalipin sa amin. Iligtas mo kami sa pagkabalisa na nagpaparalisa sa amin. Iligtas mo kami mula sa takot na pumipigil sa amin na gumawa ng mga hakbang ng pananampalataya. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Ang lahat ay sa iyo, Panginoon. Ang kaharian ay sa iyo. Ang kapangyarihan ay sa iyo. Ang kaluwalhatian ay sa iyo, at kinikilala namin na ang lahat ng mayroon at magkakaroon kami ay nagmumula sa iyo. Ang lahat ng kaunlaran ay nagmumula sa iyo, at sa makatuwid, ang lahat ng kaluwalhatian ay nagbabalik sa iyo. Amen. At isang mahalagang paalala, kung hindi mo pa na-download ang praktikal na gabay na baguhin ang iyong mindset at mabilis na paramihin ang iyong pananalapi, huwag palampasin ang pagkakataong ito. Dahil ang panalangin ay pangunahing, ngunit ang kaalaman ay masyadong. Nais ka ng Diyos na pagpalain, ngunit nais din niyang matutunan mo kung paano pamahalaan ang pagpapalang iyon ng matalino. Available ang material sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito. Pumunta doon at i-download ito ngayon habang available pa ito. Ito ay maaring ang susunod na praktikal na hakbang na tinatawag ka ng Diyos na gawin. Kapatid, narating na natin ang katapusan nitong mahalagang panahon na magkasama. At gusto kong malaman ninyo na ang nangyari dito ngayon ay hindi lamang isang ordinaryong video. Isa itong espiritual na pagkikita. Ang Diyos ang direktang nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng mga panalangin, sa pamamagitan ng mga deklarasyon na ginawa nating magkasama. Nanalangin ka para sa mga bukas na pinto. Nagpahayag ka ng pananampalataya sa iyong buhay pinansyal. Binago mo ang iyong isip sa katotohanan ng salita. At gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na mahalaga.
Ang mga panalangin iyon ay hindi bingi. Narinig ng Diyos ang bawat salita. Nakita niya ang katapatan ng iyong puso at gumagawa na siya sa likod ng mga eksena ng iyong buhay upang buksan ang mga tamang pinto sa tamang oras. Ngunit ngayon ay nasa iyo na upang patuloy na maniwala, patuloy na kumilos ng matalino, patuloy na magtiwala kahit na ang mga pangyayari ay hindi nagbabago. Kasi minsan on its way na ang sagot, pero hindi pa dumarating. At tiyak na sa pagitan ng panalangin at sagot na maraming tao ang sumusuko. Huwag maging isa sa kanila. Tandaan ang napag-usapan natin. Binuksan ng Diyos ang mga pintuan para sa mga handa. Kaya't patuloy na ihanda ang iyong sarili. Patuloy na mag-aral, matuto, lumago. Patuloy na magtrabaho ng may kahusayan. Panatilihin ang pagiging tapat sa maliliit na bagay upang maipagkatiwala sa iyo ng Diyos ang marami. Panatilihin ang pagiging bukas palad kahit na tila wala kang gaanong maibibigay dahil ang pagkabukas palad ay nagbubukas ng mga pintuan sa espiritual na mundo. At higit sa lahat, ingatan mo ang iyong puso. Huwag mong hayaang maging Diyos mo ang pera. Huwag mong hayaang ilayo ka sa Diyos ang paghahangad ng kaunlaran dahil ang tunay na kayamanan ay wala sa mga bank account. Ito ay sa kapayapaan na nararamdaman mo kapag natutulog ka. Ito ay nasa isang nagkakaisang pamilya. Ito ay nasa layunin ng iyong buhay. Ito ay sa pakikipag-isa sa Diyos. Bago ka umalis, gusto kong mag-iwan ka ng isang huling pahayag sa mga komento. Sumulat ng tulad ng, naniniwala ako na nagbubukas ang mga pinto para sa akin. Sige at iwanan ang pahayag na iyon ngayon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito sa anumang paraan, kung pinalakas nito ang iyong pananampalataya, kung nagdulot ito ng pag-asa sa iyong puso, mag-iwan ng like ngayon. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe na at i-activate ang bell. At alam mo kung ano, kung naabot mo na ito ay dahil bukas ang iyong puso na tumanggap ng higit pa. Ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagsasalita. Mas marami siyang katotohanang ipapakita sa iyo. Mas maraming turo para baguhin ang iyong buhay. May isang video na nagpe-play sa iyong screen ngayon na maaaring mag-alok kung ano mismo ang kailangang marinig ng iyong espiritu sa sandaling ito. Hindi ito nagkataon. Mag-click ngayon at magpatuloy sa paglalakbay na ito ng pananampalataya at pagbabago. Dahil ang mga naghahanap ng taos-puso ay laging nakakahanap ng bago. Naway pagpalain ka ng Diyos, ingatan ka, pagyamanin at bigyan ka ng kapayapaan. See you soon kapatid. Sumainyo ang Diyos.